Hello pong muli mga katambay, si Kamanong po sa Tambayang Makabayan po. Komento ni Kamanong po ito. Ito po, komentuhan po natin ang balita mga katambay. Ang pinakamagaling po sa history po ng ating bansa. At ito po ang nag-iisa na bukod tanging senadora na napakagaling po at halos alam na lahat ang nangyayari. At napakahusay na senador na nagkaroon tayo ng isang senadora na Chief Justice din ang kanyang katangian bilang senadora. At ito po, napakarami niya pong hiling. Tumiling po sa ating kapulisan na bawian po ng armas. Ang isa daw wanted ngayon na tinutugis ng mga pulis, ang Pastor Kibuloy. Ito po, pakinggan po natin mga katambay at komentuhan po natin. Nanawagan na kahapon, April 22, si Senator Risa Ontiveros sa Philippine National Police o PNP na bawiin na ang mga itinatagong armas ni Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Apollo Kibuloy. Iginiit ng senador na hindi na nararapat na humawak o magmay-ari ng armas si Kibuloy, lalo na't marami na itong mabibigat na pending cases. Sa isang pahayag, hinimok ni Senator Risa Ontiveros ang pambansang pulisya na gawin ang lahat ng paraan para mahuli ang nasabing religious leader, kung saan isang mahalagang paraan ang pagbawi sa mga armas nito. Usapin pa po sa korte yan mga katambay, yung ginagawa po ng senadora na gumagawa ng batas. May batas po yan eh. Pagkakaalam po ni Kamanong, itama niyo po si Kamanong mga katambay dito po sa batas ng baril. Ang pagkakaalam po ni Kamanong, exempted po ang mga, marami pong exempted. Ilan-ilan lang po ang nagiging exempted po ng pwede po tayong magprotekta at magmay-ari ng baril. Kasama po dyan ang mga doktor at ang mga nurse po pwede po nilang proteksyon. Yung mga politiko, pastor, mga religious group, pinagbibigyan po ng batas po yan mga katambay. At ano pa, yung mga abogado, mga justices, na po pwede po silang magkaroon ng armas sa ating bansa mga katambay. Kasi batas po yan eh. Nakapagtataka, itama nyo po si Kamanong kung mali doon sa sinabi ni Kamanong na nakahanay po ang mga religious leader na po pwede po magkaroon ng mga sinasabing proteksyon sa kanilang buhay, mga katambay. Pero ito po isang senador, nag-uutos ka sa mga pulis. Paano ka susundin ng pulis, mga katambay? Kung merong batas na sinusunod din ng mga kapulisan natin about sa mga pag-release ng mga barel, di ba? Lalo kung mga lisensyado, di ba? At hindi naman ginagamit sa krimen ang mga barel dahil wala naman tayong nababalitaan na yung mga barel na sinasabi niya na meron si Pastor Kibuloy na mga armas. Wala naman tayong nababalitaan din sa kanila dahil kakampi nila di umanong media na walang pinapatay o inaambus. O, di ba? Ang itong grupo ng pastor o ni Mr. Kibuloy, di po ba mga tambay ni Pastor Kibuloy? Wala po wala po sinasalvage at hindi ginagamit sa krimen ang mga baril ng pastor, di ba? Bakit kaya sinisingle out ni Risa Ontiveros ang Pastor Kibuloy? Kung talagang sinasabing delikado magmay-ari o humawak ng baril ang Pastor Kibuloy, bakit kaya hindi niya kondinahin yung talagang napakatagal na natin problema sa ating bansa na mahigit 50 years na umahawak ng baril at pumapatay, nang-aambus? Bakit po kaya hindi niya kondinahin na bawian ng armas itong mga NPA? Di po ba mga tambay? Kasi sinisingle out mo yung tao na wala naman tayong nababalitaan na may problema siya ron sa paghawak niya ng baril. Na wala naman siyang kaso na yung baril ginamit niya man lang sa holduping o kidnapping o pagpatay sa mga kapwa natin Pilipino. Di ba? Tapos itong isang sa isang side mo, merong isang grupo na mahigit 50 years na, hindi mo kinukundina na mismong mga sundalo pinapatay, pangkaraniwang tao.
Yung mga businesses, pag hindi naglagay sa kanila ng mga taxes, sa kanila, sinusunog ang mga negosyo ng mga nagtatayo ro sa mga lugar na kung saan meron sila rong grupo. Hindi po ba mga tambay? Kaya nakakaano lang po, ginagawa po tayong bobo ng ating magaling at magiting na senadora mga tambay. Parang ang problema lang ng bansa ngayon na talagang nagbibigay ng pinakamalaking problema ng bansa, si Kibuloy. Pero yung sa kabilang side na sinasabi ko, yung mga terorista hanggang ngayon, napakaraming pinapatay kasama NPA. Diba? Sa mga parte ng Mindanao, meron sa Bicol, at dito siguro sa atin sa Luzon, meron din. Di po ba? Pero hindi man lang kinukundina ng ating napagaling at magiting na senadora. Mga katambay, walang kundina sa mga kaliwang grupo. Nagtatanong lang si Kamanong, kayo po ba'y followers? Miss Ginang, Ginang Senadora o Miss Hontiveros, followers po ba kayo ng mga kaliwang grupo na never niyo pong kinundina kasama po di umano Makabayan Black? Never nilang kinundina, at pinagsalitaan ng hindi maganda ang mga kaliwang grupo. Di ba mga tambay? Real talk po. Tapos ngayon, yung sinasabi mong problema, dahil ikaw ay mambabatas, di ba? Batas ang hinahawakan mo. Bakit hindi mo dalhin sa tamang proseso ng batas ang problema ni Pastor Kibuloy? Komento, hindi po ako panatiko ni Kibuloy, mga katambay. At hindi po ako miyembro ng samahan po ng Kibuloy. Ang kinukomentuhan ko po, yung proseso po ng tamang proseso ng batas sa ating bansa. Hindi po dito dapat litisin at hiringin at hindi po trabaho ng isang senadora ang ganitong klase, na ang usapin sa korte na, di ba? Lalo sa sinasabi niyang armas at marami pa siyang binibintang na mayroon pang rape case, corruption at mga maraming baril na sako-sako. Ito po'y usapin sa korte, mga tambay, at doon mo ilatag lahat ng napakatibay na hawak mo ebidensya, dalhin mo na sa korte. Diba? Nang matapos na lahat. Hindi. Ang ginagawa, puro media mileage. Media mileage. Ganyan po nangyayari sa ating bansa. Walang natatrabaho ang ating mga senador. Lalo po ang ating senadora. Wala nang natatrabaho. Ano po na itutulong sa bansa, sa ating mahihirap, ang ganitong klaseng senadora na nakatutok sa isang tao lamang na trabaho ng korte. Trabaho ng korte po yung tinatrabaho niya. Ang trabaho niya po, magbigay sa atin ng solusyon, magagandang batas, panukala, para mapakinabangan natin, mga Pilipino. Dahil binoto natin ang senadorang ito, kaya nanalo, dahil makakatulong sa ekonomiya ng ating bansa, iresolba, lalo-lalo ang kahirapan ng ating bansa. Di ba? Kasama sila. Di ba? Lalo na sa ngayon, napakalaki ng problema natin. Di ba? Sa kahirapan at sa kawalan ng trabaho. At isa pa, gumawa man lang sila ng resolusyon na pigilan nila na hindi tayo mahantong sa gyera bilang ikaw ay mambabatas. Bigyan mo ng isang magandang solusyon ang nangyayari sa atin na hinahawakan at halos napipilitan tayo na ang desisyon ng Amerika ang ating sundin pagdating sa West Philippine Sea. Di po ba mga tambay? Kaya lang, ano po ginagawa ng ating mahal na senadora? Komento ni Kamano. Puro ito po, araw-araw. Di ba? Magmula nung bakbakan ng istasyon ng Kibuloy, ang mga kaliwang grupo. Dahil doon lang pinalalabas po ang ginagawa pong hindi maganda ng mga kaliwang grupo. Real talk. Sa istasyon lang ng Kibuloy, doon po lumalabas ang mga korupsyon. Di ba? Mga ginagawa ng mga kaliwa, di ba? Mga terorista, di ba? Yan po yun Yan po ang nagiging nakita ni Kamanong na binakbakan na nila ng binakbakan. Inilabas ang baho ng Kibuloy dahil doon sa hindi nila matanggap yata dahil nga sinasabi ng iba, mga panatiko ito ng mga kaliwang grupo, di umano. Wag naman sana dahil ito'y halal ng bayan. Dapat ito'y maglingkod sa mga Pilipino, hindi sa mga terorista. Di ba? Sa Pilipino ka maglingkod, sa Pilipinong hindi terorista, hindi sa terorista ka nagsisimpati. Di ba? Nakakalungkot lang po.
Yan po sumumpa po sa ating bayan yan. Di ba? Yan po kumakanta pa ng ating lupang hinirang yung mga politiko natin. Pero sa kabila nilalabanan pala nila di umano ang gobyerno para pabagsakin. Wag naman sana ganon. Wag naman sana. Wag naman sana. Kaya lang, gising na ang mga Pilipino. Gising na sa ginagawang trabaho ng ating mga politiko sa ating bayan. Di po ba mga tambay? Walang nagagawa ngayon. Walang solusyon. Walang nakikita. Lalo po rito, napakatagal na. Ano kaya ito? Pataabutin kaya ni Senadora Risa ito hanggang 2025, hanggang 2020, yung issue ni Kibuloy, na ayaw pang tantanan at ibigay na sa korte ng Pilipinas. Kundinahin mo rin. Ibabalik ko lang, kundinahin mo rin para humanga sa'yo. Kami, si Kamanong, humanga sa'yo mga Pilipino, kundinahin mo rin yung mga humahawak ng baril, lahat na mga masama ang ginagawa sa ating lipunan, lalo ang mga makakaliwang grupo, mga terorista, mga kriminal, di ba na humahawak ng baril, kundinahin mo lahat. Patanggalan mo ng armas, bawian mo ng armas, dahil mga salot di umano ng lipunan. Di ba? Hindi yung nagsisingle out ka lang na isang tao. Single out mo lang. Mali. Dahil sabi nga ni Kamanong, inuulit ni Kamanong, wala pang nababalitaan na napapatay si Kibuloy doon sa kanyang baril. Dahil kung yan minapatay, putok na putok sa balita yan. Dahil halos lahat ng malalaking media sa atin binabakbakan di umanot kasama ni Senadora Risa Hontiveros na pabahuin, pasamain ang imahe ng Kibuloy. Hindi mo mga tambay, real talk. Ganyan ang nangyayari sa ating media ngayon. Kung sino gusto nilang pabagsakin di umano, sama-sama po. Talagang kahit walang matibay na ebidensya, uunahan ka na ng paninira, mga tambay. Kaya sira ka na. Ganun lang po talaga ang buhay. Dahil lagi po silang may piring. Sinasabi ko nga. Diba? Sabi rin ni Senadora Amy, yung mga media, social media, mga merong light camera action, parang direktor, may nagdidirect, dahil may therapy daw, 400 plus million ang budget, sabi ni Senadora Amy Marcos. Paano tayo makakuha ng magandang balita, di umano, sa media? Di ba? Walang nakikita ang media natin Balik ko lang ulit. Walang nakikita ang media natin kahirapan, problema ng bansa. Lalo sa napakataas na bilihin, nakaamba pa ang kuryente, tubig, gasolina, pamasahe, internet, ano pa. Walang trabaho ang ating mga Pilipino. Napakaraming hindi makakuha ng trabaho sa hirap ng buhay. Nahandyan pa ang gyera na maglulugmok sa atin lalo sa ating bansa, di ba? Ang media, ang problema lang, Duterte, Kibuloy, West Philippine Sea. Diyan lang nakatutok ang media. Napakalaking binibigay na paghihirap ng bansa ang mga Duterte. Yan lang po. Duterte nagbibigay at nagpapabagsak sa ating bansa. Bakit kaya hindi kaya naman imbestigahan ni Risa Hontiveros? Di ba? Inimbestigahan niya si Pastor Kibuloy. Bakit yung pinakamalaking problema ng bansa, lalo sa first family, yung issue na droga, ba't di niya kaya imbestigahan? Di ba? Na sanay ito sa mga investigation, di umano lalo Senado. Ba't di niya imbestigahan kaya na malinis yung first family, lalo sa issue ng droga? At nang mapatunayan din ng first family na malinis sila, dahil laganap na po ito sa buong mundo, yung issue nila about sa droga, di ba? Wala Sabi nga ni Senadora Amy Marcos, gamit na gamit daw ang pera ng bansa. Gamit na gamit. Kayo na po ang dumugtong sa sinabi ni Kamanong. Muli po si Katambay Manong ang komento po dito po sa Senadora na nagpapaka-Chief Justice ng Senado. Halos alam na lahat ang batas ng Pilipinas, mga katambay. Muli po, si Katambay Manong po, nag-iwan pong tis-tis lang po tayo at makakabangon pong muli ang ating bansa. Tis-tis lang po. Bye-bye. Paalam.